Good morning, Jesus. Blessed morning po sa ating lahat. Pastor Bobby Librado, Pastor Cynthia, Pastor Joel, sa lahat ng ating mga kapwa manggagawa sa iba't ibang sulok ng bawat bansa, bawat mundo. Amen. At gayon din sa mga faithful saints na ating kasama ngayon, mga prayer warrior sa platform na ito. Sa mga ating lahat, ang biyaya ng Panginoon, tunay po na napakasarap gumising kapag kasama po natin ang ating Panginoon. Ramdam natin sapagkat tayo pong lahat ay may buhay at kalakasan. Please open with me in the book of 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 5. Then 1 Corinthians 13 verse 12 to 13. Amen. Ang sabi po ng Panginoon sa pamagitan po ni Pablo, "Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not charity, it profiteth me nothing. Charity suffereth long, and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, it is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, it is not easily provoked, thinketh no evil." Verse 12, "For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am known. And now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of these is charity." Pagpalain ng Panginoon ang kanyang makapangyarihang salita. Amen. Tunay po na sa ating buhay, hindi natin malirip, hindi po natin mapagtanto ng ating makalupang kaisipan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya dito kapatid sa sinabi po ni Pablo, dalhin ko kasalita ng Panginoon, the greatest of this is charity. Amen. The greatest of all, amen, sa binanggit po ni Pablo, walang iba ay ang pag-ibig o yung charity na sinasabi po ni Pablo, makapit. Alam po natin, makapit, sabi nga, "And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of this is charity." Naniniwala po ako na dahil po sa tinatawag na pag-ibig ng ating Panginoon, tayo pong lahat ay nangaligtas. At alam po natin, makapit, kung gaano yung sakripisyo ng ating Panginoon. The greatest force, amen, sa buong mundo, amen. Maging sa kalangitan ay masasabi natin, ang pag-ibig talaga ang siyang dahilan kung bakit tayo po ay nilikha at tayo po ay tinubos ng ating Panginoon. Kaya nga sabi diyan, mapait, lahat tayo ay may pananampalataya. Lahat tayo ay mayroong pag-asa. Amen. Ang tanong lang po diyan, mapait, anong klaseng pag-asa mayroon tayo? Pag-asa ba na kung saan tayo po ay nakasandig sa tao? O pag-asa na kung saan ay nakatingin tayo, nakatuon tayo sa harapan po ng Panginoon na habang tayo po ay naglilingkod sa Kanya? Pero ang katanungan, kapatid, amen, sabi ko nga, all of us have love. Lahat tayo may pananampalataya, pag-asa, faith, hope, and love. But the question is, how about charity? Amen. Ang tinatawag na pag-ibig o yung pagmamahal po na itinuturing po ng ating Panginoon. Sa ating buhay, mga kapatid, amen, bagamat tayo po ay makasalanan, amen, ang Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal sa atin ay kanyang ibinigay ang kanyang sarili sa atin na tayo po ay matubos, na kung saan bagamat dapat tayo po ang aako, dapat tayo ang magpapasa ng krus, tayo po ang hahagupitin. Pinili ng Panginoon na ipakita sa atin yung tinatawag na
pagmamahal ng Diyos sa ating mga kapatid. Kaya nga yung pagmamahal o yung pag-ibig ng ating Panginoon ay hindi po yan nagbabago. Amen. Kaya nga sa ating buhay kapatid, makikita po natin, amen, ibinigay ng Panginoon lahat-lahat sa atin, kapatid, na bagamat siya'y Diyos, siya po ay nagpakumbaba, gumawa ng sakripisyo, amen, para tayo po ay mga tubos sa ating kasalanan, sapagkat ang katubusan po ng kasalanan ay sa pamagitan ng dugo. Amen. Hindi po pwedeng ipako mo ang Panginoon o yung Diyos. Amen. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Amen. Kaya ang Panginoon po ay nagsakatawang tao at siya po ay namuhay sa atin na katulad ng isang alipin. At siya po ay namuhay na malinis, walang kapintasan. At tayo po ay tinubos ng ating Panginoon sa pamagitan po, amen, sa pagpasa ng krus na dapat tayo po ang bubuhat at tayo po ang tinatawag na mag-suffer, pero inako po ng ating Panginoon. Ginawa ng Panginoon ang kanyang plano ng katubusan dahil sa pag-ibig po ng Panginoon sa sangkatauhan at sa ating buhay. Tunay po, amen, na ang Panginoon ay punong-puno ng pag-ibig, amen. Love reveals God's heart. Charity proved it at the cross, na kung saan tunay po, yung pag-ibig ng Panginoon ay pinatunayan po niya yung kanyang pagmamahal sa atin nung siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Balikan po natin, mga kapatid, si Pablo po ay nagsasalita sa atin na kung saan ay dapat daw po natin isipin hindi yung ating kapakanan, kundi yung bagay na kung saan ano ba'y nag-motivate sa ating mga kapatid. Sa ating buhay, amen, si Pablo, masasabi natin, siya po ay talagang minahal niya ang kanyang pananampalataya noon, na kung saan Jehovah po ang pagkakilala po niya sa ating Diyos. Amen. Kaya ganun na lang ang kanyang tinatawag na pagiging fanatics, na kung saan pinaglaban niya. Amen. Pero salamat sa Lord, nagising sa katotohanan itong si Pablo, na yung kanya palang pinag-uusig, walang iba, amen, yung Jehovah na kanya nakikilala, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa kabila ng kanya tinatawag na katigasan ng ulo, sa pamagitan po na kung saan tinuligsan niya, pinersecute niya ang mga Kristiyano. Pero salamat kay Lord, sabi nga ni Pablo Macpid, lahat ng bagay ay may dahilan, lahat ng bagay po ay masasabi natin na kung saan ay makikita natin si Pablo nung siya po'y na-convert at nakilala niya, amen, yung kanyang encounter with the Lord, ang nagpapakilos po sa kanya, kapatid, amen, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-motivate sa kanya na mahalin ang kanyang kapwa-tao na mas lalong malalim higit sa lahat yung kanyang pagmamahal po sa ating Panginoon. Sabi nga ni Pablo, if we are out of mind, as some say, ibig sabihin, kung tayo daw po, kapatid, ay nagmamahal talaga, minsan wala po tayo sa katinuan. Amen. Kaya kung titingnan po natin, kapatid, sabi nga ni Solomon, amen, love covereth all things. Amen. Kumbaga, kapatid, sa ating buhay, pag tayo daw po ay nagmahal, hindi na po natin tinitingnan yung yung kanyang kalagayan, kundi ang alam lang natin, mahal natin yung taong ating inibig. Amen. Dito, kapatid, sabi nga ni Pablo, kapatid, it is for God, if we are not right mind, it is for you. For Christ's love compel us because we are convinced that one died for all and therefore all died. Sa ating buhay, kapatid, tunay po, yung foundation po ng motivation ng pananampalataya po ni Pablo, yung kanyang paniniwala na ang Panginoon talaga, amen, siya po ay namatay sa sangkatauhan para maligtas po ang lahat na nagkasala. Dito, kapatid, makikita po natin, kapatid, amen, si Pablo po ay kanyang dinidepensa ang ministry na kung saan ay masasabi niya, kapatid, na kung saan kinakailangan ipakita yung pagmamahal, ipakita yung suffering, na kung saan sa ating buhay, marami pong nasasabihan ng mga mananampalataya, di sana mayaman ka na, pero naglingkod ka pa rin kay Lord. Lagi niyo tanda, kapatid,
tayo po ay nasa tamang katinuan sapagkat pinili po natin maglingkod sa Diyos na ating pinaglilingkuran dahil mahal po natin ang ating Panginoon. Alam natin na hindi tayo worthy sa pagkatawag ng Panginoon sa atin, pero salamat kay Lord, amen. Tayo po ay inibig at minahal ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating buhay kapatid, amen, napakasarap maglingkod sa harapan po ng ating Panginoon at hindi po natin ito dapat panghinayangan. Sa pambagay kapatid na hindi po dapat mawala sa atin, yung pag-asa na alam natin kapatid na kung saan nagbibigay sa atin na inspiration kung bakit tayo po ay gumagawa ng may pag-ibig. Marami po kasi mga tao naglilingkod pero walang pag-ibig. Amen. Ba't ko yan nasabi kapatid? Dahil kung titingnan po natin, kung lahat lang po na naglilingkod sa church ng ating Panginoon ay may pagmamahal, iba po yung pag-ibig, iba po yung pagmamahal. Amen. Kung titingnan po natin, yung pag-ibig, normal po na ating nararamdaman. Pero yung ating sinasagawa talaga, minsan malayo sa ating sinasabi. Kaya kung titingnan po natin, sabi nga ng ating Panginoon sa pamagitan po ni Pablo, looking for that blessed hope, the glorious appearing of the great God, our Savior, Jesus Christ. Ang iba po kasi, amen, minahal yung iglesia na kanilang pinaglilingkuran, pero hindi po nila totally minahal yung Diyos na pinaglilingkuran ng mga tao sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya kung titingnan po natin, amen, marami po pumupunta na lang sa church dahil sa tinatawag na parang obligasyon na lang. Pero yung tunay na nagmamahal sa Panginoon, amen, na sa kabila ng tinatawag na kahirapan, sa kabila ng kanilang nararanasan, sa kabila, o sabi natin, kabi-kabila ay may pagsubok. Amen. Hindi nila iniisip ang pagsubok, hindi nila iniisip ang kahirapan, ang kanilang inisip lang, maipakita sa Diyos na tunay, totoo ang kanilang pag-ibig sa ating Panginoon. Kaya sa ating buhay kapatid bilang isang mananampalataya, amen, kinakailangan ay abound in love more and more. Kinakailangan tayo po ay sumagana, amen, sa pag-ibig. Amen. Habang tayo po ay tumatagal sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya sabi po ni Pablo, and the Lord make you to increase and abound in love one toward another and toward all men, even as we do toward you. Kaya kung minsan mapid, salamat sa mga pastor na kusan ay nagbigay ng tinatawag na tunay na malasakit sa mga kalwa na kanilang inaalagaan. Amen. Na saan, kahit gabi na ay pinagpipray po yung kanilang mga saints na saan pinagkatiwala ng ating Panginoon. Kumbaga kahit natutulog yan, pag may tumawag na mananampalataya, amen, na kanyang miyembro, talagang tinutugunan niya yung pagkatawag. Amen. Salamat na saan ay may mga taong ganyan makapahid na sabi nga ni Pablo, kayo palaguin at pasaganahin ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa. Ibig sabihin dito po, nag-uugat yung salitang malasakit. Dahil kung may pag-ibig ka sa iyong kapwa, mananampalataya, meron kang malasakit na kusaan, yung pagmamahal mo sa kanila kahit hindi ito gantihan ng tinatawag na magandang pakikitungo sa iyo. Dahil sa pag-ibig mo sa Panginoon, dahil sa pag-ibig mo sa mga kalwa na yan, amen, ay mararanasan natin yung tinatawag na kasaganahan mula sa ating Panginoon. Kaya nga, rightly divide the word of truth in love. Amen. Sa ating buhay, bilang isang lingkod ng Diyos, amen, ako'y nagpapasalamat sa mga pastor na may puso na kusaan, mga anointed apostolic faith preacher, na kung saan tumatayo, amen, sa likuran ng tinatawag na banal na pulpito, na kung saan ay kanilang ibinabahagi ang salita ng Panginoon, na sila ay naglilingkod sa Diyos na may puso at may kaisipan at buong pagmamahal nila, na kung saan ay kanilang iningatan ang pagkatawag ng ating Panginoon
Kaya yung anointing ay nagpapatuloy sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, na kung saan kasama po yung mga tao na kung saan kung titingnan natin, amen, masasabi ko malaki ang aking utang doon sa pastor na aking pinanggalingan, sapagkat kung hindi po siya yung tinatawag na ginamit ng Panginoon, amen, sa akin, siguro wala pa ako ngayon at hindi ako pastor ngayon, amen. Kaya sa ating buhay kapatid, makikita po natin, amen, may mga tao talaga na kung saan ginagamit ng Panginoon, amen, na sa kabila, amen, ng kanilang tinatawag na pagsusumikap, na papakain ng maayos ang kalwa po ng isang mga mananampalataya, amen, masusi po nilang pinag-aralan ang salita ng Panginoon, pero bago po nila pinag-aralan ito, sila po yung nag-pray ng makailang beses sa message na ibibigay ng ating Panginoon. Kaya nga, mapapansin po natin, makapatid, amen, hindi biro, amen, yung mga lingkod ng Diyos na kung saan ay kanilang pinagtagpo, kinalap lahat, amen, sa pamagitan po ng ating Panginoon na masging masarap ang pagkain ng ating kaluluwa every time na tayo po ay nasa gawain ng ating Panginoon. Kaya po ako'y humahanga sa mga tao na kung saan na mga lingkod ng Diyos, mga apostolic faith preachers na kung saan ay hindi po nila, amen, ipinagkait yung kanilang pangaral ng may katotohanan na may pag-ibig. Kaya minsan po, amen, pag nangaral po talaga yung pastor, minsan hindi po naisip ng mga tao, mapahid, hindi nila ito ginagawa sa kanilang sarili, kundi ginagawa nila ito para sa ating Panginoon, para yung mga tao po ay hindi mga ligaw. Kaya lang, amen, nakakatakot po yung ating kapanahunan ngayon. Kat anong klaseng paghahanda mo, amen, sa tulong ng ating Panginoon, meron at meron pa rin katulad po, amen, ng prodigal son, na kung saan ay lalabas at lalabas, amen. Hindi po nila alam, kapatid, na kung saan yung pangaral ng salita ng Diyos, amen, ay sinamahan ng pagmamahal. Kaya nga sa ating buhay, di po ba? Pag ang tao mahal mo, pag nagkakamali po yan, amen, yan po ay iyong tinutuwid. At minsan po sa pagtutuwid, minsan ay masasabi natin na kakalimutan po natin, mga kapatid, na minsan ay may mga tao pong very sensitive, amen. Sa ating buhay, impart grace, amen, broad kinds words and deeds sa ating buhay, amen. Kaya sa ating buhay, amen, kung nais po natin na ipakita natin yung pagmamahal natin sa Panginoon, dapat makita sa ating buhay yung tinatawag na pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga, ang isang mananampalataya, amen, hindi dapat makakitaan o maringgan ng tinatawag na maling pananalita ang bawat tunay na mananampalataya na mayroong espiritu ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, anumang salita, mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Meron po tayong trabaho na kusan sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Sa bawat salita natin, bibitawan. Amen. Makailang beses po natin itong isipin bago natin ito bitawan upang ito po ay maisagawa natin na may kaayusan, sapagkat hindi biro po na kusaan. Sabi nga, ang dila po'y maliit, pero ito po ay gumagawa ng isang apoy na kusaan ay pwedeng makapahamak at ang dila po ay nakakamatay. Amen. Sa ating buhay, amen, kailangan po tayo magsalita ng maayos, at the same time ay maibigay po natin yung tamang salita, tamang gawa na kusaan. Sabi nga ni Pablo Macpaid, amen, ang katotohanan talaga ipinadarama ng may pagmamahal para balangkasin, para maging ikatitibay ng body of Christ. Amen. Kaya nga sabi po ni Pablo, Ephesians 4:15, but speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Sa ating buhay,
maging totoo tayo sa ating buhay na kahit hindi po natin, amen, na ginusto yung ating kausap, pero kailangan paramdam po natin yung pagmamahal, paramdam natin yung pag-ibig na ipinakikita ng ating Panginoon. Kaya nga sa atin, amen, hindi naman lahat ay malulugod sa bawat salita na ating binibitawan, pero lagi natin tandaan, bilang isang messenger, bilang isang mga tunay, tapat na lingkod ng Panginoon, maging makatotohanan tayo sa ating kapwa, sapagkat ang sabi po ng ating Panginoon, kailangan ibigin po natin ang bawat isa para sa ikatitibay ng bawat katawan ng ating Panginoon, lalo na sa pagmamalakaya ng salita po ng Panginoon, pagmamalakaya ng kaluluwa na kung saan ating dinadala sa harapan ng ating Panginoon. Kinakailangan, amen, ay yakagin natin ang spiritual growth, amen, na kung saan ay isama natin yung mga ibang mananampalataya. Hindi man, amen, masabi natin kapag na sila po ay matured, pero sikapin po natin na sila po ay maipag-pray, na kung saan ipakita natin yung ating pag-ibig. Kaya nga sabi po ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 9, "And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment, that ye may approve things that are excellent, that ye may sincere and without offense till the day of Christ." Amen. Sa ating buhay, tunay po na dapat pong isipin natin, lagi natin pinagpipray, amen, ang sangkatauhan. Bilang pastor po, amen, wala naman siguro pastor na nagpray sa kababagsak ng iba. Amen. Hindi tayo nagpray para maghirap ang mga mananampalataya. Pinagpipray po natin na sila po laging pagpalain ng Panginoon. Kayo ba, kaya nyo ipag-pray yung mga tao nag-persecute sa inyo? Kaya niyo ba ipag-pray ang inyong naging kaaway? Amen? Sa ating buhay kapatid, sabi nga ng Panginoon, love your enemy. Bless them that persecuted you. Sabi po ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, sa paglago po spiritually, dapat po, amen, lawakan po natin, managana sa atin ang karunungan na kung saan ay yung kaalaman ng Panginoon na makilala nila. Amen. Yung kabutihan ng ating Panginoon ay tunay na nag-uumapaw. Amen. Kaya nga sa ating buhay kapatid, sabi nga ni Pablo kay Timothy, ay sinasabi niya, kapatid, let not despise the youth. Sabi po kapatid ni Pablo, amen. Sabi niya, be thou example. Bilang isang mananampalataya, kapatid, regardless ng anumang kaidara natin, matanda man siya, nakaharap natin, bata man siya o kaidara natin, kapatid, kinakailangan, amen, huwag natin sayangin ang mga pagkakataon na kung saan ipakita po natin yung pagmamahal na ibinigay ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, ang church na lumalago talaga, amen, ipinapakita yung tunay na pag-ibig. Sabi nga ni Pablo, makapagsalita ka man ng maraming salita ng mga tao, ikaw man ay may pananampalataya na kung saan kaya mong palipatin ang bundok, o ikaw man ay magsipanghula. Sabi po ni Pablo, amen, ngunit kung ikaw po ay walang pag-ibig, lahat ng bagay na ito ay wala ring silbi. Amen. Kaya sa ating paglilingkod sa Panginoon, makikita po natin kung ikay tunay na nagmamahal sa Panginoon, mahalin po natin yung ating kapwa. Dahil ang minamahal po natin, walang iba kundi ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Kaya nga sa ating buhay, amen, kung tayo man ay may pag-ibig, amen, ito yung pinakamahalaga. Sabi nga ni Pablo, amen, masasabi natin, kapatid, and now abideth faith, hope, and charity. These three, but the greatest of these is charity. Yung pag-ibig po, amen, ang napakahalaga sapagkat lagi natin tandaan, amen, minahal tayo, inibig tayo ng Panginoon at nagsakripisyo ang Panginoon sa atin. Ang tanging bilin lang ng ating Panginoon, love one another, na kung saan mahalin po natin ang ating kapwa, hindi lang yung ating mga esposo o esposa,
Hindi lang sila kapatid, hindi din ang ating mga kapamilya, kundi lahat ng mga tao na kung saan nangangailangan ng kaligtasan, ipamalas natin, ipadama natin na tunay ang ating pag-ibig sa ating Panginoon, na kung saan by all means abutin po natin ang sangkatauhan dahil sa ating pagmamahal sa Panginoon. Amen. Ibigin natin palagi na gumawa ng mabuti at malagana. Let all things be done in charity. Salamat po sa ating Panginoon.